It's the eve of Pope Francis's funeral, and people are already flocking to the Basilica of St. Mary Major in Rome, where he will be laid to rest. Jovi Francisco reports to us right from the Basilica. Jovi, how's the crowd and security there? There's not as huge as the crowd at the Vatican, but there is a substantial number of tourists and faithful who are or who opted to visit this basilica ahead of the Pope's burial tomorrow. Anticipated kasi yan, says na tight yung security tomorrow, tapos almost impossible yung entry sa loob ng basilica kapag nagsimula na yung mga proceedings tomorrow. At syempre, yung inanunsyo pa na this basilica will open sa Sunday na after the burial. So talaga nagpuntahan na sila dito So ang waiting line ay medyo hindi naman kasing katagal dun sa nangyayari sa Vatican sa St. Peter's Basilica. Mga 15 minutes to 20 minutes ay pwede ka nang makapasok diyan kapag pumila ka dito sa labas ng simbahan na ito. Merong security checks pero mas preoccupied yung authorities dito, yung mga police sa paghahanda ng mga barricades at saka din sa magiging ruta ng prosesyon from the Vatican papunta dito sa basilica na ito bukas. Have you had a chance to go inside and to see, to go around? Yes, kanina dahil nagkataon na nung dumating ako very early in the morning dito sa Rome kanina, konti pa yung tao. So nakapasok pa tayo sa loob. Says, alam mo ba, yung sinasabing simple, no? Yung tema ng buong proseso ay parang simple yung kagustuhan nung namatay na Santo Papa. Parang lalampasan ko yung mismong kung saan ilalaga o ihimlay si Pope Francis. So, hindi mo talaga mapapansin dahil nasa isang lugar siya na hindi talaga pansinin. Pero it's near the altar, says. Tapos ang special dito ay kaya naman pala doon dahil katabing-katabi siya o nasa labas lang mismo nung chapel or the mini chapel kung saan paboritong pinupuntahan ng Pope Francis. Galing siya sa ibang bansa, pabalik ng Roma. Yung chapel ko saan naroon yung image ni Mama Mary at yung relic ng crib ni Baby Jesus. At noon nga sa lagi napupunta at paboritong dasalan na lugar o dasalan na lugar ni Pope Francis. So, nasa labas lang talaga siya at pwede mo lang pasan kung hindi ka aware na meron nga ng puntod ng someone very important like the Pope doon. Right. Hearing all the stories about how he would go there before and after he travels, I feel that this is where you'll feel the Pope more. May ganun ka bang pakiramdam? That's totoo yun, parang siyempre natin halumay ang emosyon, pero yung corner na yun, medyo mapapatahil ka talaga, parang hindi na kailangan kasi may ibang parts ng simbahan na marinig mo yung mga pare sa crowd, pero doon merong isang katahimikan, parang talaga yung mga tao nakatingin lang doon sa place na kung saan ilalagak nga o i-imlay si Pope Francis. Sa ngayon may wooden plaque, may wood pa na nakatakip doon sa paglalagakan sa kanya. At syempre tomorrow pa kapag dumating dito at saka yan tatanggalin. Pero I must say na kung ang tema natin yung mga kagustuhan ni Pope Francis, sabihin ko lang na kung nakikita mo yung steps dito sa likod ko, ang kabilin-bilinan ni Pope Francis nung namumuhay pa siya. Kapag sakaling siya mamatay na at galing na siya dito, gusto niya hindi VIP ang sasalubong sa kanya. So, mga common people, mga common tao at saka mga needy and the poor ang gusto niya na dyan siya. At alam natin na yun ang mangyayari tomorrow, yun ang sasalubong sa kanya dito sa Basilica. Okay, so last question, Joves, ano pa bang may expect natin doon sa funeral rites tomorrow? May traslasyon ba from St. Peter's to Mary Major? Or alam ko kasi mag-media briefing pa lang, di ko sure kung natapos na. Yes, pero may mga konting may mga ilang details na nabibigay Sean
First, before tayo umere, no, tumunog na yung mga telepono ng halos lahat ng mga taga-media na nasa likod ko. Ano, may alert na sinasabi na magsasara na ang St. Peter's Basilica by 5 p.m. Rome time. Ano. Kasi make it clear na yon for tomorrow's event. Tapos, pero ang important na mangyayari doon, mamayang gabi, 8 p.m., ay yung pagpupulong ng mga cardinals, hindi para sa conclave, Son, kundi para doon sa closing of the coffin, which officially ends the public viewing sa mga remains ni Pope Francis. At makikita na yung kanyang coffin tomorrow doon nga sa funeral rites. Tapos ay mga 20 minutes away yun from the Vatican papunta dito sa Mary Major. Kanina pinractice ko na yung drive mula doon papunta dito. So mga 20 to 25 minutes. And I'm sure bukas naman sarado yung mga roads na yun sa ibang mga tao. So ganun kalayo yung babagtasin nung prosesyon bago makarating dito si Pope Francis. At sinabi ko nga kanina, ililibing pero hindi muna makikita, hindi pwedeng bisitahin ng publiko yung punto niya tomorrow, Saturday, kinabukasan na sa first service ng Sunday after ng burial niya. Hindi sa ulit ang Basilica. All right, we thank you. That was Jovi Francisco reporting live from the Basilica of St. Mary Major in Rome, Italy.